Welcome to this channel. The church is celebrating today the solemnity of the Epiphany of the Lord. The mystery of incarnation. Ang revelasyon sa sangkatauhan na ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipamuhay na kasama natin. Nagbigay ang Panginoon ng isang palatandaan, isang bituin na siyang gumabay sa tatlong haring mago upang matagpuan ang kanyang kinaroroonan. Ating aalamin ang iba pang aspeto ng kapistahang ito. Sa kapistahan na ito, ipinagdiriwang ng simbahan ang pagpapakita o epipani ni Kristo sa mga bansa o sa mga hentil sa katauhan ng mga mago. Nakilala rin bilang ang mga pantas o tatlong hari. Noong unang panahon, pinagsama ng piging na ito ang dalawa pang pagpapakita o manifestation. Ang naganap sa pagbibinyag ng Panginoon sa Jordan River at ang naganap na kasalan sa Cana, Galilee. Ito pa rin ang kaugalian sa silangang Kristyanismo. Ang kanilang pagdating ay nangangahulugan na ang mga pagano ay maaaring matuklasan si Jesus at sambahin siya bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagbabalik loob at pagtanggap sa Kanya sa mga pangako na nilalaman ng banal na kasulatan. Ang ilang mga simbahang Kristiyano sa kanluran ay kilala ang araw ng kapistahan na ito bilang araw ng tatlong hari o Three Kings. Ito ay pag-alaala ng pagdalaw ng tatlong mago o mga pantas sa sanggol na si Jesus at ang kanilang pagkamangha sa engkwentrong ito. Ang pagdiriwang na ito ay tuwing ika-12 araw pagkatapos ng Pasko at nagtatapos dito ang panahon ng kapanganakan ng Panginoon. Subalit ang pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan ay sa Baptism of our Lord, na kung saan nagtatapos ang nakatago niyang buhay o hidden life at mag-umpisa naman ang kanyang public ministry o publikong pangangaral. Sa panahon ng kapanganakan ni Jesus, karaniwang pinaniniwalaan na ang isang bagong bituin ay lilitaw sa tuwing ipanganganak ang isang bagong pinuno. Ginamit ng Ama sa langit ang paniniwalang ito para parangalan ang kanyang anak, na isinilang bilang bagong hari. Ang tatlong mago mula sa silangan ay sinasabing mga astrologo. Nang makita nila ang bagong bituin na nagtuturo sa bagong hari, itinigil nila ang anumang gawain nila at nagmamadaling naglakbay upang hanapin sino man ito. Ang isang bituin ay itinuro ang daan sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa bagong silang na hari, na nagpakita sa buong mundo na ang naging simbolo ay ang tatlong hari na mula sa mga lugar ng pagano. Ang pagbisita ng mga hari sa sanggol na Jesus ay makikita sa Ebanghelyo ni Mateo. Chapter 2, verses 1 to 12. Nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea, narito, ang mga mago mula sa silangan ay dumating sa Jerusalem na nagsasabi na saan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang bituin sa pagsikat nito at naparito kami para purihin siya. At narito, ang bituin na kanilang nakita sa pagsikat nito ay nauna sa kanila hanggang sa dumating at huminto sa dakong kinaroroonan ng bata. Tuwang-tuwa sila nang makita ang bituin at pagpasok sa bahay, ay nakita nila ang bata kasama si Maria na kanyang ina. Sila ay nagpatira pa at ginawaran siya ng pagpupugay. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ayon sa tradisyon, ang tatlong hari ay sina Melchor, mula sa Persya o bansang Iran na ngayon na inihandog ang ginto o gold. Si Gaspar ay mula sa India o posible ring Utopia na inihandog ang kamangyan o frankincense at si Balthazar naman ay mula sa Arabia na inihandog ang mira o myrrh. Sinabi ni St. John Chrysostom, sapagkat sa pamamagitan ng ginto, ang kapangyarihan ng isang hari ay ipinahihiwatig, sa pamamagitan ng kamangyan, ipinahihiwatig naman ang karangalan ng Diyos, sa pamamagitan ng mira, ipinahihiwatig naman
ang paglilibing ng katawan. At ayon dito, ay nag-alay ang tatlong pantas sa batang Jesus, ng ginto bilang hari, kamangyan bilang Diyos, at mira bilang tao. Ang salitang mago ay nagmula sa Persia, at tumutukoy sa isang klase ng mga tao na mga pari, siyentipiko at pilosopo. Sila ay mga intelektual na naghahangad ng kaalaman at katotohanan. Kahit na karamihan sa kanilang tinataglay na kaalaman ay bunga na ng kasalanan at kamalian. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paraan kung saan nila nakasanayan na, gaya ng pagbabasa, ng mga palatandaan sa kalikasan, dinala sila ng Diyos sa tunay na kaalaman sa hiwagang ito, ang kaalaman sa tunay na Kristo. Sinasabi rin na ang mga mago ay hindi mga hari. Sila ay mga astrologo. Ang pagkakakilanlan ng mga mago bilang mga hari ay naugnay sa mga propesya sa Lumang Tipan, sa Isayas at Awit, na ang Mesyas ay sinasamba ng mga hari. Muling binigyang kahulugan ng mga naunang nagbasa ng Ebanghelyo ni Mateo, ang liwanag ng mga propesyang ito. At itinaas nila ang mga mago bilang mga hari noong AD 500. Anno Domini, in the year of our Lord, pinagtibay ang tradisyon na ang tatlo ay hari. Kahit hindi sinasabi ng teksto na mayroong tatlong hari, pinandigan na ganoon nga ang bilang ng mga mago dahil tatlo ang bilang ng mga regalo. Sila ay pumunta sa bagong silang na sanggol dahil mayroon silang kakayahan at kaalaman na matukoy ang pagsilang ng bagong hari ng mga Hudyo sa pamamagitan ng astronomiya. Maaaring lalo silang naudyukan na puntahan ang haring ito ng mga Hudyo dahil inaasahan noong panahong iyon na darating ang isang pangkalahatang pinuno mula sa Israel. Dahil ang bituin ang siyang naging simbolo, upang matagpuan ang bagong silang na hari na siyang naging gabay ng mga mago, ibig bang sabihin na ang astrology ay tinatanggap ng simbahang Katoliko? Ang kasagutan ay mariing hindi po. It's a complete denial of the faith. All forms of divination are to be rejected, recourse to Satan or daimon, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future. Consulting horoscope, astrology contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Catechism of the Catholic Church, 2116. Maaaring isinaayos ng Diyos ang ilang palatandaan upang maging simbolo sa pagsilang ng kanyang anak. Ngunit ito ang kabaligtaran ng kung anuman ang patungkol sa astrolohiya. Binigyang diin ng isa sa early church fathers na si Gregory Nazianzen ang isang karagdagang aspeto. Na ayon sa kanya, na sa mismong sandali ng sambahin ng mga mago si Jesus, ang astrolohiya ay tuluyang nagwakas. Hindi ang bituin ang nagtatakda ng kapalaran ng bata, kundi ang bata ang namamahala sa bituin. Sinasabing ang bituin na sinundan ng mga mago ay hindi regular na bituin sa kalangitan. Hindi maipaliwanag, subalit isang supernatural na kaganapan. Ang Diyos ba ay gumamit ng isang natural na kaganapan upang magbigay ng isang espiritual na kahulugan sa mga mago. Ang ilan sa mga ama at doktor ng simbahan tulad ni Saint Thomas Aquinas, Saint Augustine, at Saint John Chrysostom ay nakipagtalo at nagsabi na hindi ito natural na bituin. Dahil ito ay lumilitaw hindi lamang sa gabi, kundi maging sa tanghali, at walang bituin ang makakagawa nito. Ito rin ay nakikita sa isang pagkakataon at nakatago naman sa ibang pagkakataon. Nang pumasok ang mga mago sa Jerusalem, ito ay nagkubli. Nang lisanin nila si Herodes ay muli itong nagpakita. Ang paggalaw nito ay hindi tuloy-tuloy. Nang ang mga mago ay kailangang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ang bituin ay lumipat na tila pinapatnubayan sila sa tamang direksyon. Nang kailangan nilang huminto, ang bituin ay huminto rin. Ang sabi ng mga santong ito, may isang makapangyarihang puwersa ang kumikilos, ngunit hindi nakikita,
at nagpakita sa anyo ng isang bituin. If we approach with faith, we too will see Jesus. For the Eucharistic table takes the place of the crib. Here, the body of the Lord is present, wrapped, not in swaddling clothes, but in the rays of the Holy Spirit. St. John Chrysostom, 347-407. Father and Doctor of the Church. Guide us to thy perfect light. O God, by the leading of a star, manifested your only Son to the peoples of the earth. Lead us, who know you now by faith, to your presence, where we may see your glory face to face, through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. The search continues. What was true for the Magi remains true for us today. As we continue our search for God, in the darkness of our lives, we look for a star, as in well-like Christmas carol, we three kings, to guide us to true perfect light. Many are distracted by the artificial lights of fame and fortune, but true and wise believers open themselves to the experience of being drawn to God's presence in themselves and their lives. The Epiphany proclaims the truth that we are called to a life reordered by our experience of God's presence. Wishing you all a very happy Epiphany Day. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.